Okay guys, so as promised, ngayon Saturday, August 9, 2025, bubuuhin ko na yung rifle project ko. So initially, umorder ako ng lower parts kit. Andyan na yun. Kaso sabi ko hindi ko kailangan yun kasi meron akong ganito, trigger pack. So, kailangan ko lower parts kit na walang kasamang trigger pack. So, ito siya. Yung pinakita ko kanina habang nag-live ako. Made in Taiwan. By the way, hindi ko to pwedeng gawa ng video paano pagbuo. Ayaw ni YouTube ng mga ganon. Papakita ko lang sa inyo. So, if YouTube is watching, nothing is for sale in this post. So, lower parts kit without the fire control group. Meron tayong trigger pack. Ito yung fire control group. Jerry Micholik. Hindi ko alam na meron pala ako nito. So, usually kasi bumibili ako pag sale. Tapos di ko muna gagamitin. Ngayon, hinalungkat ko yung gamit ko. Meron to. So, ito siguro. Now is the best time to use it. Siyempre, ano bang bubuin natin? M16A4 clone na semi-auto. So, kailangan tayo din steel magazine tayo. Sight. Okay, traditional na carry handle sight, peep sight sa likod. A2 grip. Shout out sa kaibigan ko si Carlop, binigyan niya ako ng pistol grip. Sabi niya hindi ko pa ginagamit. Sabi ko sa pistol build ko yan gagamitin. So hindi ko muna ito magagamit. Ito muna para medyo true to the era. Charging handle, ito bago to. And syempre, itong buttstock na to, fixed buttstock. Kita niyo yung buffer tube niya, no? Parang first time ko gagamit ng ganito. And naghanap ako sa mga strip lower ko. Nakita ko Anderson. Sabi ko, ay sayang, wala na. Discontinued na ang Anderson kasi binili na ng Ruger. Pero majority pala ng mga lower ko, puro Anderson. Kaya sige, sabi ko, nostalgia pa naman. For nostalgia purposes, magtitira ako ng isang lower na Anderson. Renewal by Anderson. And ito, the prime component ng ating build. Binili ko to a few years ago. Siguro 5 years ago na. 5 years ago. Binili ko lang siya. Wala kasi sale at that time. Kahit hindi ko pa naman kailangan. Pero ngayon excited na ako to gamitin. Kasi wala pa akong ganitong klase. 20-inch barrel. A2 front post. Ano ba to? Nako talaga naman. Hindi ko pa dala glasses ko. Baliktarin ko lang Ayan. 556 NATO 1 in 7 twist. A2 bird cage. And flat top tayo. Pag flat top kasi, marami kang options. So, pwede akong gumamit nito. Sabi ko nga, for nostalgia. Or pwede kong lagyan ng red dot or scope. Pero, so yun, pag nagbago isip ko, ayoko na ng open sight. Mag-scope ako. Pwede. Kasi yung uso ngayon, mga retro build, naka-fix na yung carry handle. So, limited ang options mo. So, ayan. May marking siya na ganyan. Sa Palmetto State Armor ito. Big fan ako ng Palmetto. Forward assist. Dust cover. Wala tong charging handle. Tapos di ko lang alam yung BCG nito. Kung bago ba. O mga dati kong build. Bago yata. Parang hindi ko pa ito naipotok. Tapos ito, sling mount dito sa harap. Bayonet lug yata ito, no? Bayonet lug. Tapos parang heavy barrel, no? Hindi siya pencil barrel, which I like. No? Pencil ba? Hindi. Ayan. Tapos yung handguard niya,
Meron syempre aluminum liner sa loob para, to protect your hand from the heat ng barrel. Ayan. Mas maganda siguro buuhin ko muna, and sabi ko nga hindi ko na to ipapakita para hindi tayo trouble kay YouTube. Yun. Bago to. Bago. Never ko pa din to na ipotok. So, yan. Iniisa-isa ko nga eh. Yun ang kagandahan sa AR-15 platform. Pwede kang piece by piece. Pwede ito muna bilhin mo, ito muna bilhin mo, ito muna bilhin mo. Ganito ha. Diba? Tapos pagsasama-samahin mo lang pag nakaipong ka na. Pag AK hindi, kailangan bibilin mo ng buo. So tara, buuhin natin. Guys, time check, it's 6:45 PM. Tapos ko din yung aking new AR project. Sabi ko, no, yan. Retro na ang uso ngayon. So binili ko to long time ago, 5 years ago. And I'm glad I did kasi ngayon nauuso na uli yung retro. Ayan, meron akong retro na rifle. So 20-inch barrel, heavy barrel pa to hindi to pencil type barrel. Tapos ano masasabi ko? Yan, bagong-bago to. Syempre, match niya dapat steel or aluminum magazine. Talagang siya, poging-pogi. Poging-pogi. Gusto ko sanang gayahin yung setup ng mga Israeli, no? Naglalagay sila ng optic dito. Hindi ko na paano nila nakapaglagay kasi hindi naman ideal na kabitan ng optic tong handguard na to. Itong polymer handguard na to. Actually, yun naririnig yung ingay. Yun yung aluminum insert, no? Para pang-protect sa heat. Pero other than that, yung tolerance nito, it's tight. Tinapat ko sa ilaw. Ayaw tumagos ng ilaw dito eh. Bakit? Kasi naglagay ako ng rubber shim dito. Nakalimutan ko ano tawag doon eh. Tapos, may binago pa pala ako. Naglagay ng extended na takedown pins. So, harap. Tsaka, nakabit ko na yung original na pins, yung flush fit. Sabi ko, teka, lagyan ako ng takedown pins. Ayan. Yung extended, meron pala ako din sa parts bin ko. Para hindi na ako kailangan magtulak-tulak, hihilahin ko na lang yan. Pero as of right now, masikip ang tolerance niya. Wala yang kalog. Ang maririnig yung kalog, itong aluminum na heat shield. Heat shield ang tawag yan. At saka itong Pero dito, walang kalog. Tapos yung trigger, ganda ng trigger. Jerry Miculek. If I had to guess, wala, nakatago yung aking trigger scale. Natin. I have to guess. Parang 3 pounds yung trigger eh. Parang 3 pounds. Nanginayin lang ako, upgraded trigger na to, one piece drop in. Hindi pa lang ginawang flat face trigger. Hindi pa lang ginawang flat face. Pero ang lambot ng trigger nito. Kaya I think ito na yung aking magiging go-to rifle as of this moment. Hindi kailangan ng optics, iron sight, and 20-inch barrel. So, may napanood ako the other day na YouTube video about 20-inch AR-15s, no? So, doon hindi nakakalam, parang nagiging trend, lalo na sa Pilipinas, is short barrel, pang CQB daw, pang CQB. Pero, you don't know what you're missing. Pagka longer barrel, like a 20-inch barrel, 22-inch barrel, mas soft shooting rifle, mas masarap ipotok. Kasi hindi gaanong ma-recoil yung gas block nito, rifle length, andito sa dulo, no? So hindi ganong bugbog yung parts, yung inside ng rifle mo. Plus sa shooter din nga, hindi ka ganong bugbog, no? So yan, meron na akong retro-ish M16A4. So clone na semi-auto kasi yung original yata nito is 3 round burst. Tapos may naitanga ako pwede kong balitan din yung yung triangular na handguard para magmukhang M16.
Pero as of right now, enjoying ko muna to. 20-inch barrel. Ito, fixed stock. By the way, ito pala, ganda. May compartment ka dito. Usually nilalagay nila dito cleaning rod eh. Pero ako, pag may mga compartment, extra ammo. Para kunyari, naubusan ka, nalaglag yung mga bala mo. Last ditch survival, meron ka, laki oh. Wala ka nang pwedeng paglagyan oh. Yeah, pwede survival items. Or extra ammo nga. 1 to 5 shots pwede na. No? So, ayan guys, ang aking latest build. Ako gumawa nito nung lower, binuo kanina. Meron lang ako isang bubu. Ayan o, meron akong gas-gas dito. Dito sa part na to, yun sa ayan, roll pin. Pinokpo ko. Naglagay na ako ng sapin eh, pero naggas-gas. Pero okay lang, wala akong problema sa mga gas-gas. Mas maganda nga yung maraming marks, no? Battle worn ang tawag nila. Pero plano ko dito siguro in the future, pipinturahan ko, isi-set up ko to the point na hawig nung kay Marcus Luttrell na Lone Survivor. No? Okay guys, so let me know what you think. Retro is back. I like the stock. First time ko magkaroon ng ganitong stock. Very solid yung feel niya kahit hindi siya retractable. No? Plus sabi ko nga 20-inch barrel, bye. Yan. Tapos upgraded trigger, upgraded takedown pins. San ka pa? So, let me know what you think. Yan. Ano sa tingin nyo? Yung iba nagkakabit ng red dot dito sa ibabaw. Para pag, short distance. I don't know. Pero hinahanap ko yung paano nagawa ng mga Israeli, IDF, na nandito yung yung optic. Para nako-witness ng irons. Co-witness siya dito. Anyway, that's it guys. Thanks for watching. Bye! Ng gulo at the store, kay daling sumuko pero hindi ko gusto. Bawat tama ng baril sumasabay sa tipok. Ako'y handa sa laban, alinmang sandata. Jose Rizal Spirit palaging dala. Sa ligaw na daan ko, terko'y kasama. Huwag kang lalapit kung hindi mo kilala. Laging at the ready, ano man ang makita.